Hoy, mga bata, mamamatay na tong isda. Gusto nyo bang ipagpalit ang isda nyo sa candy ko? Ayos ba? Sige! Oo. Heto, isa para sa bawat isa sa inyo. Salamat, mister. Sige na kayo. Sige na kayo. Huwag mo akong asarin. Ang aking tagapagligtas. Ay, multo. Diyos ko, Diyos ko. Tagapagligtas ko. Ako si Jade Sterling. Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Jade, ako ang nagligtas sa'yo. Ikaw. Ikaw yung maliit na koi kanina. Ako si Jade, ang ikatlong prinsesa ng Palasyo ng Dragon. Ang matandang balon na ito ay direktang nakakonekta sa Palasyo ng Dragon. Tagapagligtas ko, iniligtas mo ang buhay ko. Bilang kapalit, bibigyan kita ng kaunting mahika. Mula ngayon, maaari ka nang pumasok at lumabas sa Palasyo ng Dragon ng malaya. Teka, may mahika na ako ngayon? Pero parang wala namang nagbago. Niloloko mo ba ako? Tagapagligtas ko, makikita mo rin agad. Kailangan ko nang bumalik sa Palasyo ng Dragon para magpatuloy sa pagsasanay. Tagapagligtas ko, kung may kailangan ka man, hanapin mo lang ako sa Palasyo ng Dragon. Hoy, hoy. Hindi ka panipaniwala. Ang matandang balon na ito ay konektado sa Palasyo ng Dragon. Nag-aalala lang ako kung paano tutulungan ng mga residente na yumaman. Siguro puntahan ko na lang ang Palasyo ng Dragon at tingnan kung may kayamanan doon. Tatlong beses na akong ikinasal. Pero, pagkatapos lang ng kasal, namatay sila. Hindi ko nga alam kung paano ang maging kasama ng isang lalaki. Wala na akong dahilan para mabuhay. Bakit ako napunta rito? Hindi ba't dapat nasa Dragon Palace ako? Magandang gabi. Diyos ko, multo. Ivan Lark? Anong malas? Akala ko pupunta ako sa Dragon Palace para kumuha ng kayamanan at tulungan ng mga residenteng yumaman. Pero, mali ang napuntahan ko. Natakot pa nga siya sa akin. Hayaan mo na. Kailangan ko muna siyang iuwi. Ivan. Gising na, ano ba? Pasensya na talaga, sinusubukan lang kitang iligtas. Peter, huwag. Huwag mo akong hawakan. Sabi ng lahat ng residente, may sumpa raw ako para sa mga lalaki. Kahit kamay ko lang ang mahawakan mo, mamamatay ka rin. Ivan. Kanina ko pa nga yang dinadala, mula sa labas papasok dito. Tingnan mo, buhay na buhay pa ako, di ba? Oh, di ba? Ayos lang lahat. Peter, kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagdala sa'yo sa ganitong kalagayan. Ako ang malas para sa lahat. Paano na ako haharap sa mundo ngayon? Mas mabuti siguro kung mamatay na lang ako. Hoy, hoy, sandali lang. Hoy, Ivan. Ayos lang talaga ako. Peter, ayos ka talaga, ha? Ayos na ayos talaga ako. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Pwede mong tignan. Sige, hawakan mo at tingnan mo.
Di ba? Talaga, ayos lang ako. Peter, pwede ba akong makiusap sa'yo? Ano yun? Peter, Ivan, umalis ka na. Tignan mo, basa ka ng basa. Hindi? Teka, basang-basa ang damit mo. Hanapan kita, ng malinis na isusuot. hindi kita palalampasin ngayong gabi. Ivan. Eto, isuot mo ito. Peter. Nangangalay ang mga kamay ko. Hindi ko kayang magpalit mag-isa. Peter. Tanga ka. Anong ginagawa mo dyan? Peter, ikaw ang tunay na pro. Peter, maraming salamat. Pwede mo bang alagaan din ito? Hoy, sakto ka ng dating. Halika, tulungan mo si Ivan sa pagpiga ng mga damit. Magpapalit muna ako ng malinis na damit. Peter, gago ka. Peter. Coco Kendall, anong problema mo? Bakit mo sinuntok si Peter? Yvonne, baboy kang babae. Lumalabis ka na sa pang-aakit kay Peter. Hindi ko to palalampasin. Huwag. Sandali, Coco. Hindi ako. Coco. Bitawan mo ako. Hindi ako makapaniwala na nagkikita kayong dalawa ng palihim. Coco, pwede bang huminahon ka muna sandali? May hindi pagkakaunawaan dito. Hayaan mo lang akong magpaliwanag. Okay. Susmar Joseph, sinasabi ko sa'yo, wala talagang nangyayari sa amin ni Peter. Hindi yan ang iniisip mo. Eh bakit ka? Nasa kwarto ni Peter. Okay, sasabihin ko sa'yo, pero wag mong sasabihin kanino man, ha? Natulog ba kayong dalawa? Talaga? Hindi ganoon. Ano ba naman ang iniisip mo? Tumalon ako sa ilog para magpakamatay, pero iniligtas ako ni Peter. Oo. Pasensya na, Peter. Sobra ba yung tama ko sa'yo? Hindi ko alam ang buong kwento bago ako. Oo nga pala. Bakit ka pumunta sa bahay ko, sa kalagitnaan ng gabi? Ay nako, muntik ko nang makalimutan ang dahilan ko sa pagpunta dito. Peter, sumama ka sa akin. Bilis, may nangyari. Magbibihis lang ako. Sa wakas, may lalaking hindi mamamatay pagkatapos akong mahawakan. Peter, talagang sasamahan kita. Sinasabi ko sa inyong lahat, kahit anong mangyari ngayong araw, kailangan nating hanapin si Emma Young. M. Kendall. Nahanap na ba ninyo siya? Mr. Kendall, ilang beses na po naming hinanap pero wala talagang baka si MS Young. Baka naman bumalik na siya sa bayan. M. Kendall, alam mo naman, tanyag ang komunidad natin sa pagiging mahirap. Napakasama ng paaralang iyon, hindi makapigil sa hangin at ulan. Kakatapos lang magkolehiyo ni Emma Young, at hindi niya kayang tiisin ang mga ganyang bagay. Pigilan niyo ang kalokohan niyo, lumabas kayo at hanapin siya. Kung hindi niyo siya mahahanap, walang uwi ngayong gabi. Tatay, dinala ko si Peter. Mas alam niya ang bundok na ito kaysa kaninuman. Mr. Kendall, makakatulong din po ako. Peter, sa'yo na umaasa kami ngayon. Itong mga tangang ito, 2 oras nang naghahanap pero wala pa ring nahanap. Tatay, huwag kang mag-alala. Magtutulungan kami ni Peter at ipinapangako naming mahahanap namin si Emiliao. Isang walang kwentang kolehiyala lang iyan, at ilang taon nang hindi bumalik sa komunidad. Kahit umakyat siya sa bundok, walang saysay. Peter, binabalaan kita. May mga oso dyan sa taas. Kung makasalubong ka ng isa, huwag kang matakot ng husto. Ha ha ha. Anong problema? Kayong dalawang pasaway, may problema ba? Gusto ninyong tumaya? Paano tayo tataya? Tumaya tayo. Kung sino ang unang makakahanap kay MS Young, ang matatalo, ay dapat lumuhad at humingi ng tawad sa lugar mismo. Ano sa tingin ninyo? HMPH, tayaan na, hindi ako takot sa'yo. Kung matalo ka at hindi umamin, duwag ka. Maghanda kang lumuhod. Tara, umakyat na tayo sa bundok. Hoy! Delikado dyan sa taas. Dito ka na lang. Ako na lang ang aakyat. Mag-ingat ka, Peter. Huwag kang mag-alala. Totoo pala, hindi ako niloko ni Jade, ang Little Dragon Maiden. May magic nga pala ako ngayon. Malala na ang sitwasyon.
Dito na ba talaga ako? Mamamatay ngayon? Wala pa akong nabibiling bagong damit para kay Lily. 1 taon na siyang walang bagong suot. Kawawa naman ang bata. Miss Young, birthday ko ngayon. Binigyan ako ng tita ko ng mansanas. Kunin mo na. Hindi ko kailangan yan. Lily, maligayang kaarawan. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi pa ako nakakasiguro na may sapat na makakain ang mga bata. Hindi ko pa silang lahat natuturang magbasa at magsulat. Hindi ko pa sila natutulungang makaalis sa kabundukan. Aray. Ikaw si MS, Young, di ba? Ako si Peter. Halika, ilalabas kita rito. Peter, ikaw lang ang college student. Mula sa komunidad, di ba? Kailan ka pa nakauwi? Hoy, huwag muna nating pag-usapan yan. Halika na, ilalabas kita. Ako. Masakit ang binti ko. Delikado ito. Kinagat ka ng isang ahas na may lason. Wala ka ng pag-asa. Peter, pwede ba pakitulungan mo ako? Kung mamatay ako, pwede bang alagaan mo ang mga bata para sa akin? Bumalik ako para lang tulungan ng mga residente na umunlad. Ako na ang bahala sa mga bata sa paaralan. Teka, huwag ka munang magsalita. Hindi. Impossible. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. Ang lason ng ahas, kailangang masipsip agad. Hindi dapat nagkakalapit ng ganito ang mga lalaki at babae. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa gawin ito. MS, Young, huwag kang masyadong strike to. Sinusubukan ko lang ilabas ang lason para sa'yo, hindi para makipagrelasyon sa'yo. Peter, tigilan mo na, please. Hindi ko na kaya. Mas gugustuhin ko na lang mamatay. Tigilan mo na ang pagsipsip. Kung ipagpapatuloy mo, magkaka-anemia ako. Mas mabuti na ngayon. Hindi na gaanong mainit tulad ng dati. Hoy! MS, Young, bakit basa ang pantalon mo? Natakot ka ba ng sobra kaya umihi ka sa salawal? Huwag muna natin pag-usapan yan ngayon. Masyadong mapanganib dito. Hayaan mo, ilalabas muna kita rito. Tara na. Bakit ka babalik sa komunidad? Upang tulungan ng mga residente dito na yumaman. Para lahat ay mabuhay ng maayos. Kapag nakapag-ipon na ako ng pera, ang unang gagawin ko ay ayusin ang paaralan. Hoy, wag. Pakiusap. Hindi nila ako dapat makita na ganito. Kung gayon, dalhin kita sa ibang lugar. Saan mo ako dadalhin? Malalaman mo pagdating natin doon. Bakit mo ako dinala rito? Puno ng tao ang bundok. Ang daan na lang sa ilog ang pwede nating tahakin ngayon. Ang daan sa ilog. Oo. Ah. Salamat. Kapag wala na ako, maaari mo bang alagaan sila para sa akin? Halika, umupo ka.
Isa rin akong ulila. Dito, ang mga tao, ang nagpakain, at nag-aruga sa akin. Tinitiyak nilang mabuti ang pagkain, at pananamit ko. Tuwing may itlog, o hita ng manok sila, palagi nila itong unang ibinibigay sa akin. Pinagsama-sama nila ang kanilang pera, at pinag-aral ako sa kolehiyo. Bumalik ako, upang magbayad sa kanila. Kaya, lahat ng tao rito, ay mabubuhay ng masaya, bawat isa sa kanila, kaya huwag kang mag-alala. Aalagaan ko silang mabuti. CJ, MS, Young. MS, Young. Peter. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Mamamatay naman ako. Maaari ba? Tigilan mo ang kalokohan. Magiging maayos ka. Halika. Anong ginagawa mo, Peter? Mamamatay na ako. Huwag mo akong lokohin, pakiusap. Nakaisip ako ng paraan para iligtas ka. Hintayin mong bumalik ako. Hoy, tagapagligtas ko. Ano nang ginagawa mo rito? Jade, dito ka lang ba nagtatago? Eh, Bukas ang lugar na ito, baka may biglang pumasok at saktan ka. Para sa akin, medyo, ang lugar na ito. huwag kang gumalaw, tagapagligtas ko. Tinutulungan kita. Tinutulungan mo ako? Tagapagligtas ko. Ibuka mo ang iyong bibig. Jade, anong ginawa mo sa akin? Tagapagligtas ko, nalason ka. Ginagamit ko ang Dragon Pearl para alisin ang lason sa iyo. Nga pala, tagapagligtas ko. Paano ka nalason? Nalason si MS, Young. Siguro nung hinihigop ko, ang lason para sa kanya. Ako rin ay nalason. Oo nga pala. Malapit na siyang mamatay. Nasa gitna ako ng pagsasanay ngayon, kaya hindi ako makakaalis. Ipapahiram ko sa iyo ang Dragong Perlas. Tulungan mo siyang maalis ang lason. Pero, tandaan mo, sa loob ng mas mababa sa isang oras, kailangan mong ibalik sa akin ang Dragong Perlas. Tandaan mo iyan. Sige. Jade, ang mga bagay dito. Lahat ito ay basura lang. Tagapagligtas ko, kunin mo ang anumang gusto mo. Ang tunay na mga kayamanan ay nandoon. Sa ngayon, may problema ako sa aking pagsasanay, kaya hindi ko mabuksan ang pangunahing pinto. Tagapagligtas ko, mas mabuting puntahan mo siya. Naintindihan ko. Peter, ikaw. Ano ang ginagawa mo? Masyadong magaspang iyon. Mukhang, ayos ka na ngayon, MS, Young. Aalis na ako. Mula ngayon. Huwag kang aakyat ng bundok mag-isa para mamites ng halamang gamot. Babalik ako sa komunidad. Ang paaralan ay magiging mas mabuti ng mas mabuti. Kahit gaano tayo kahirap, hindi natin pababayaan ang edukasyon. Kahit gaano kahirap, hindi natin pababayaan ang mga batang ito. Aalis na ako. Peter. Teka, huwag ka munang umalis. Ang gusali ng paaralan ay napansin ni Max Brooks, ang lokal na bully. Sabi niya gusto niyang gawin itong bed and breakfast. Sa ilang araw, pupunta sila para gibain ang lugar na ito. Habang nandito ako, hindi siya maglakas loob. Kumilos na, give in ang gusali, give in mo na yan.
Pasok ka na. Max, ano bang ginagawa mo? Peter, anong ginagawa mo dito? Akala ko gabi na, at wala ng tao. Pero tingnan mo, may dalawa pa pala, magkasamang naglilihim. Hahaha. Mabuti pa'y umalis kayo. O bugbugin ko kayo. Max, pag-aari ng komunidad ang eskwelahan. Anong karapatan mo para give in ito? Dahil ako si Max. May mga taong sumusuporta sa akin. Peter, kung hindi ka alis ngayon, papatayin kita dito mismo. Sige, subukan mo. Kung uurong ako, hindi ako si Peter, kundi isang duwag. Desidido akong makuha ang eskwelahan na ito. Peter, huling tanong ko na ito. Aalis ka ba o hindi? Kung may aalis man, kayo yun. Dali, dapin siya. Huwag tigil. Ang lakas ng kapangyarihan ko. Ang lakas ng pakiramdam ko ngayon. Joyride, pigilan mo siya. Hindi ko na mapigilan. Anong nangyayari dito? Buisit, bumaba ka. Nasira ba o ano? Max, hanggat humihinga pa ako, wala kang magagawa. Baligtarin mo. Ngayon na. May magic si Peter. Takbo, bilis. Max, kung ayaw mong mamatay, bumaba ka rito ngayon din. Nako. Peter. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginulo ang eskwelahan. Kasalanan ko lahat ito. Nagkamali ako. Aalis na ako ngayon din. Umalis ka. Ikaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Oh, di ba? Ayos ako. Salamat sa Dragon Pearl. Kung hindi, patay na ako rito. MS, Young. Hindi mo ba ako tutulungan? Aray. Sandali lang, isandal kita. Hoy, wag kang ganyan. Kung ganyan ka, paano kung may makakita sa atin? Magiging chismis ako at mahihirapan ako rito. MS, Young. Iniligtas ko lang ang eskwelahan mo para sa'yo. Ngayon, iiwan mo lang ako rito para mamatay? Saka, hindi naman tayo nagkakamabutihan. Ano ba ang kinakatakot mo? Sige. Kung iniisip mo ang reputasyon mo, hindi kita pipilitin. Aalis na ako. Baka dapat dito na lang ako mamatay. Aalis na ako. Hoy, bakit hindi mo ako maintindihan? Dadalhin kita sa klinika, okay? Ingat, MS, Young. Ang bango mo talaga. Tumigil ka sa pag-amoy. Ang bango mo talaga. Bailey. Bailey. Tuloy kayo. Ingat. Bailey, please. MS, Young. Anong nangyari rito? Sino siya? Siya. Kayong dalawa. Kayong dalawa. Hindi yun. Dr. Bailey, ako si Peter. Taga rito rin ako. Kanina, may dinala si Max ng mga tao para gibay ng eskwelahan. Pinagtabuyan ko sila. Ako rin ay nasaktan. Peter, ikaw lang ba ang estudyanteng kolehiyo sa lugar natin? Magandang pagpipilian ang mga estudyanteng kolehiyo. Naiintindihan ko, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kung ako ang tatanungin, masyadong mainipin. Ang mga kabataan ngayon, kakakauwi mo lang. Nanggugulo ka na kay MS, Young. At napasubo ka sa ganitong malaking gulo. Nagkadugo-dugo ka pa. Hoy, ako. Hindi ganoon ang nangyari. Ang mga salita niya ay mas matalas pa sa kutsilyo. Malubha ang sugat niya. Dalhin mo na siya sa loob. Kukuha ako ng mga kailangan.
Bilisin mo, kumuha ka ng palanggana ng tubig. CJ, Ingat. Ang tapang mo, bata, gusto mo akong pagtripan. Hindi, sumpa ko, hindi sinasadya. Humiga ka, bilis. Ingat. narito na ang tubig. Bailey, magiging okay ba siya? Sa itsura niya, hindi naman mamamatay. May kakaiba sa katawan mo. Matatag, malakas, at makapangyarihan ang pulso mo. Malakas, at makapangyarihan. Mas malakas ka pa sa isang tigre. Kakaiba. Parang wala namang problema. Bakit ka bumabangon? Hoy, Doc Bailey. Resetahan mo na lang ako ng gamot, yun lang kailangan ko. Mabuti naman ang kalagayan ko. Kapag nakapagpahinga lang ako ng ilang araw sa bahay, gagaling na ako. Doc Bailey, ayos ba talaga siya? Kanina lang, marami siyang iniluwa na dugo. Kukuha ako ng gamot. Ang daldal pala nitong doktor. Peter. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ayos na ayos ako talaga. Tingnan mo, wala talaga akong problema. Hoy, ikaw. Humiga ka, bilis. Sige na, humiga ka na lang. Ano ng problema? May nakadikit ba sa mukha ko? Wala. MS Young. Ang ganda mo. Seryoso ka? Sa ganitong pagkakataon, naglalandi ka pa rin sa akin? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Peter, tulungan mo ako. Papunta na. Peter, Ano? paulit-ulit kang umuubo ng dugo. Baka may internal injuries ka. Ito na ang huling dose ng gamot. Ibaba ko na ito para sa'yo. Pero sasabihin ko sa'yo, ang mahal ng gamot na ito, huwag mo nang isipin na hindi ka magbabayad. Pera ang inaalala ko, hindi tao. Ako. Tumingin ka sa'kin. Kung hindi mo ako sisanduan, paano ako bababa para gamutin ka? Ako. Kinagat ka ba ng pusa? Bilisin mo. Peter, hayop ka talaga. Sayang naman, nakita ng bata ang lahat. Ibaba mo ako, ngayon din. Kunin mo yung bagay na yun para sa akin. Baba mo yan para sa akin. Hindi ako pupunta, may sakit ako. May sakit. Ayos na ayos ka naman. Yung mga tusong mata mo, ang pinakamatalas kanina. Ikaw ang nagsabi sa akin na tumingala, nakayuko lang ako sa buong panahon. Magpatuloy ka sa pagpapakita ng iyong bibig, at bubutasan ko ang mga mata mo. Sige nga. Mag-ingat ka, ha? Mas mahal pa to kaysa sayo. Heto na. Mas mahal pa sa akin? Eh di siguradong hindi ko yan kayang bilhin. Pumunta ako sa komunidad na ito para tulungan ng mga tao na yumaman. Wala akong pera para sa gamot na ganito kamahal. Kung ganoon, ikaw ang dapat uminom nito. Kapag gumaling ka na, matutulungan mo silang kumita, at mababayaran mo ang lahat ng utang nilang panggamot habang ginagawa mo yun. Halika na. Bakit ako ang dapat magbayad? Dr. Bailey. Ano to? Ugat lang ba to? Pinapakain mo ba ako ng damo? Wala kang alam. Ito ay Dragon Beard Ginseng, espesyalidad ng komunidad. Wala nito sa ibang lugar sa bansa. Banayad ang epekto nito, pero matagal ang lakas. Ayon sa alamat, ang isang buong Dragon Beard Ginseng ay kayang buhayin ng patay. Sayang, naglaho na ito 30 taon na ang nakalipas. Nang maabot sa akin, 3 na lang ang natitirang hibla. Heto, para sa'yo ito. Inumin mo kasama ng maligamgam na tubig.
Kayang buhayin ng bagay na to ang tao? Siguradong napakamahal nito, di ba? Pwede ba itong ipagbili? Siyempre, mahalaga ito. Ang isang hibla nito ay $2,000. Paano naman yung buong halaman? Napakalaking halaga ang katumbas nito. Baka umaabot pa ng $200,000. Pero, ang isang buong dragon beard ginseng ay walang katumbas na halaga. Kung ilalagay mo ito sa auction, mas tataas pa siguro ang presyo. Sayang, hindi ka na makakahanap ng isa pa. Ang galing naman. Seryoso, ang galing talaga. Hindi na masikip ang pakiramdam ng dibdib ko. Hindi na ako umuubo ng dugo ngayon. So, gumagana pala talaga ito. Diyos ko. Siyempre naman. Ginseng na balbas ng dragon ito. Talaga, magbayad ka. $2,000. Hoy, babalik ako kagad. Bibigyan kita ng isang piraso mamaya. Peter, pwede kang tumakbo, pero hindi ka makakapagtago. Bibigyan mo ako ng isang piraso. Bakit hindi mo na lang sabihing ibibigay mo sa akin ang buong halaman? Hoy, Peter, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Nahanap na si Ginang Young. Nandito mismo siya sa loob. Babalik ako kagad. Hoy, Peter, hintayin mo ako. Peter, ang liit mong punyetang to. Jade, Ang tagapagligtas ko. ang putla-putla mo. Huwag mo sabihin na nagkakaroon ka ng breakdown o ano. Kung wala ang perlas ng dragon, patuloy lang akong mahihina. Kung hindi ko agad mababawi ang perlas ng dragon, tuluyan akong mawawalan ng lakas. Eh ano pang hinihintay mo? Tara na, bilasan mo. Ilabas mo na ang perlas ng dragon. Hoy, huwag kang magtago sa akin, manliligtas ko. Hindi ako nagtatago. Huwag kang magtatago. Manliligtas ko, maraming salamat. Sa pagbabalik ng perlas ng dragon, mabuti talaga ang aking paghusga. Pero sa totoo lang, hindi lang yon ang dahilan kung bakit ka pumunta rito. Hindi ba? Oo, tama ka. Narinig ko na may dragon beard ginseng dito. Gusto kong dumaan at kumuha ng kaunti. Hindi ka magagalit, di ba? Dragon Beard Ginseng. Yung bagay na yon ba ang ibig mong sabihin? Basura lang pala to dito, ha? Dito sa Dragon Palace, pangpakain lang yan sa mga isda at hipon. Walang silbi yan sa mga dragon. Pero, malamang may silbi yan sa mga tao. Manliligtas ko, kung gusto mo. Maaari kang kumuha ng kahit gaano karami. Ang gusto mo mula rito, ang buong Dragon Palace ay sayo. Patako. Sayo rin. Teka, paano tayo napunta rito? Ano nang ibig mong sabihin, paano tayo napunta rito? Naririnig mo. Ang iniisip ko, Mahirap pa iyon. Jade, pakiusap. Turuan mo ako kung paano gawin yon. Gusto kong matutunan yon. Manliligtas ko. Sa totoo lang, mahirap talagang maging bihasa sa pagbabasa ng isip. Pwede kang magsimula sa ibang bagay, dahil may mahika ka na. Ang kulang na lang sa'yo ay isang espesyal na kakayahan. Kaliskis ng dragon. Kapag namatay ang isang dragon, nag-iiwan ito ng kaliskis na pumoprotekta sa puso. Nasa loob nito ang dalawang uri ng mahika. Ang kailangan mo lang gawin ay, ilagay ito sa iyong noo, tapos makakakuha ka ng random, ng isa sa mga mahikang yon. Sige, subukan mo. Ito ang mahikang pangmatagalon. Kaya nitong magpatubo ng mga bagay. At magpagaling ng kahit anong sakit sa mundo. Subukan mo ulit. May iba pa? Ang tinig ng libong milya. Tagapagligtas ko, binabati kita. Mula ngayon, hindi mo na kailangang puntahan ako ng personal. Magpadala ka na lang ng mensahe ng direkta. Yun lang ang kailangan. Kapag kailangan mo ako, lalapit ako at tutulungan ka. Jade. Maraming salamat talaga. Sa dalawang kakayahang ito, sa wakas ay matutulungan ko na ang mga residente na yumaman ng mabilis. Jade, uuna na ako para ibenta yung Dragon Beard Ginseng.
Kakaiba. Ang kakaiba ng pakiramdam na to. Peter, nakabalik ka na. Peter, ang galing mo. Sinabi na sa amin ni Miss Yao na iniligtas mo siya at tinakot mo pa yung oso. Swertihan lang yun. Kaya ko rin yun gawin. Pigilan mo yan. Kung hindi dahil kay Peter, hindi makakaligtas si Emma Yao. Kung may nangyaring masama kay Emma Yao, makakatulog kaya ng mahimbing ang aming Green Dragon community. Hoy, kayong dalawa, naaalala nyo ba ang pastahan natin? Tara na. Gusto nyong umalis? Huli na. Ngayon, binibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Maaaring lumuhad at humingi ng tawad. Mabuti pang mamatay kaysa lumuhad ako. Ano ba ang gusto mong gawin namin? Sabihin mo na lang. Gusto kong ipaayos ang paaralan. Kailangan ninyong gawin ng parte ninyo. Tumulong. Kung wala kayong pera, paano kung tumulong na lang sa trabaho? Nababaliw ka ba? Ipapaayos ang paaralan? Madaling sabihin yan. Malaking halaga ng pera ang kailangan. Wala na kaming pera. Maging sa mga kapitbahay nang hihiram kami para mabuhay. Eksakto. Wala lang talaga kaming pera. Ang meron lang kami ay ang aming buhay. Pero, kung talagang makakakuha ka ng pera, kami, luluhod at tatawagin kang lolo. Umalis kayo dyan. Mga palabiro kayo, hindi seryoso sa kahit ano. Peter, huwag kang padalos-dalos. Ang pagpapaayos ng paaralan ay magkakahalaga ng malaking pera. Tatay, naniniwala ako kay Peter. Lagi naman siyang tumutupad sa sinasabi niya. Hindi niya tayo ipapahiya. Sinabi niyang gusto niyang ang mga estudyante ay magkaroon ng mas magandang buhay. Hindi ba nagsinungaling siya sa akin? May kakaiba sa batang ito. Paano nangyari na isang paglabas lang, ay naging mas matapang siya? Ito ba ay Dragon Beard Ginseng? Huwag mo itong hawakan. Wow! Dragon Beard Ginseng nga ba talaga ito? Imposible. Saan mo ba nakuha ito? Sige na, sabihin mo, saan ito galing? Dr. Bailey, ang bagay na ito ay dapat na nagkakahalaga ng malaki, di ba? Gusto kong ipagbili ito. Gawing pera. At gamitin muna ito para ipaayos ang paaralan. Ibebenta mo para sa pera, ang iniisip mo lang talaga ay magbenta. Tungkol sa buong bagay na ito. Ginoong Kendall, maaari bang umuwi muna kayong lahat? Kailangan kong makausap sandali si Peter. Huwag mong sasaktan si Peter. Sinusubukan lang niyang tulungan ang komunidad. Paano mo masasabi ang mga ganyan tungkol sa kanya? Tay, sandali lang. Bitawan mo ako. Peter! Dr. Bailey, uwi na kami ngayon din. Tara na, umalis na tayo. Bilisan nyo, umalis na tayo. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Kayong dalawang tanga. Kumilos kayo. Binibining Young, dapat umuwi ka na rin at magpahinga. Dr. Bailey, anong ginagawa mo? Kalagitnaan na ng gabi, makakaapekto yan sa akin ng negatibo. Ang ibig kong sabihin, kinuha mo lang ng basta-basta ang buong ugat ng Dragon Beard Ginseng at ipinakita sa iba. Kung kumalat ang balita, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang hahabol sa kayamanang ito? Ngayon, sabihin mo sa akin ng totoo. Hoy! Dr. Bailey, hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Kanina mo pa sinasabi na pera ang mahalaga sa'yo, hindi ang tao. Malaking sekreto ito. Paano ko basta-basta sasabihin sa'yo, pero, alam mo, pwede kitang bigyan ng tsansa. Magtulungan na lang tayo. Tulungan mo ako na ibenta ito. Kung magiging maayos, baka isipin kong bigyan ka ng Dragon Beard Ginseng. Ano sa tingin mo? Peter, sa totoo lang, hindi ko inaasahan na may utak ka pala. Tanong ko sa'yo, kilala mo ba talaga kung sino ako? Wala akong ideya. Ako ay mula sa pamilyang Bailey sa River City. Eh ano naman? Talagang hindi mo alam ang pamilyang Bailey. Kilalang kilala ang pamilyang Bailey sa River City, at ilang henerasyon nang nasa negosyo ng halamang gamot. Sa totoo lang, pumunta ako sa Green Dragon Community bilang doktor, para lang magtanim ng Dragon Beard Ginseng. Pero hanggang ngayon, wala pa akong napapatubo kahit isa. Ang galing. Hoy! Di Dr. Bailey. Parang delikado ito ah. Hindi mo naiintindihan. Napakabihira ng Dragon Beard Ginseng. Maging tapat ka sa akin. Makakakuha ka pa ba ng Dragon Beard Ginseng? Kaya ko.
Kahit makuha man ng aming pamilyang Bailey, ang Dragon Beard Ginseng, hindi namin ito ipagmamalaki. Magdudulot lang ito ng problema. Bukas, ipapakilala kita sa isang tao. Siya lang ang makakahawak nito. Sasabihin ko sa'yo ang mga detalye. Pag nakausap ko na siya, Sige. huwag kang magmayabang pa. Peter, hintayin mo lang. Parang may itinatago ka pa. Pero, hindi ka makakatakas sa akin. Hoy. Peach. Nailigtas ka na. Dumating na ba ang tinawagan mo? Kailan sila darating? Huminahon ka, hindi siya nahuhuli. Lagi siyang nasa oras. Kahit isang segundo, hindi siya nagkakamali. Sa bilang ko, dapat narito na siya ngayon. Narito na siya. Wow, literal na eksakto sa oras siya. Peach, nakarating ka. Peach! Bakit mo siya tinatawag na Peach? Ikaw na ang mag-isip niyan. Pinatawag mo ako. Ano ang kagipitan? Kung wala namang dahilan ang pagpunta ko rito. Tingnan mo. Ano to? Hindi masama. Iyon ang alamat na Dragon Beard Ginseng. May pag-asa ka na. Huwag mo itong hawakan. Akin ito. Kung masira mo ito, hindi mo kayang bayaran. Ako si Nora Reed, CEO ng Reed Group. Ikinagagalak kong, paano kita tatawagin? Ako si Peter. Ipaubaya muna natin ito. Magtanong ka ng presyo. G. Adams. Maaari ko bang subukan ang epekto nito? Kung epektibo ito, babayaran ko ang presyong iyon. $100,000, tama ba? $1 million. $10 million. Subukan mo. Sige, subukan mo kung paano mo gusto. Subukan mo ito sa anumang paraang gusto mo. Isinilang ako na may kakaibang pangangatawan. Bigyan mo lang ako ng isa, ginseng beard, at agad kong malalaman. Huwag kang mag-alala. Isang ginseng beard lang ito, hindi naman malaking bagay. Tingnan mo, ang kuripot mo. Heto, kunin mo. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi, binabalaan kita. Peach, anong problema mo? Ang lakas ng loob mong saktan si Miss Reed, naghahanap ka ba ng gulo? Hindi ganoon. Sino ba talaga itong si Peach? Kailan pa pwedeng magdala ng baril ang mga bodyguard? Kayong dalawa, tigil. Nagkakamali lang kayo. Seryoso, kayong dalawa. Makinig ka, kung talagang gusto kong saktan siya, hindi ko na kailangang maglaro, sa ngayon. Sobrang lamig ng pangangatawan niya. Paano mo nalaman yan? Sekreto yan, at walang ibang makakaalam. Ang Dragon Beard Ginseng ay napakalakas na yang nagamot. Sobrang yin naman ang pangangatawan niya. Ininom niya ng walang tamang race eta. Nagdulot ito ng pagbaliktad ng kanyang panloob na balanse. Ngayon, nabara na lahat sa kanyang gitnang dantiyan. Kailangan siyang gamutin kagad. O baka magdelikado. Kayong dalawa, lumabas kayo. Kailangan ko siyang gamutin. Sige, lumabas na kayo. Kumuha ka ng unan. Anong ginagawa mo? Ano sa palagay mo? Inililigtas ko siya ngayon. Mayroon ka bang mga karayom sa akupuntura? Marunong ka ng medisina. Siyempre, marunong ako. At magaling pa nga ako. Diyan. Hindi na. Wala nang oras. Hindi ko na kailangan ng mga karayom.
Nakasulat ito sa mga sinaunang aklat. Ito ang Immortal's Belly Massage Technique. Wala pang 5 tao sa buong bansa ang nakakaalam kung paano ito gawin. Paano mo nalaman ito? Gusto mong matutunan? Kung gusto mong matutunan, makinig kang mabuti. Ilan pa bang mga sikreto ang mayroon ng batang ito? Huwag kang gagalaw. Sinusubukan kitang iligtas dito. Huwag kang walang utang na loob. Kung wala ako rito, at kinain mo lang ng basta ang Dragon Beard Ginseng. Matagal ka ng patay. Ikaw. Nararamdaman mo ba na umiinit ang tiyan mo ngayon? Tama na iyan. Mayroon kang matinding kondisyon ng lamig. Kung gusto mong gumaling ng lubusan, may isa pang huling hakbang. Ano ang huling hakbang? Maghanap ng isang taong may purong yang nakatawan. At pagkatapos, Ikaw at siya ay mag-dual cultivation kayo. ano ang dual cultivation? Well, Matanda ka na. Bakit ka nahihiya? Sabihin mo na lang. ang ibig sabihin, kailangan mong makipagtalik sa kanya. Niloloko mo ba ako? Saan tayo hahanap ng taong may purong yang nakatawan? Nakakatawa. Ako ay isa. Ano? Hindi naman ganito dati. Simula nang makuha ko ang mga magic na ito, ganito na ang nangyayari ngayon. Mas mabuting kalimutan mo na yang ideyang yan. Kahit patayin mo ako, hindi pa rin ako papayag. Tungkol naman sa Dragon Beard Ginseng. Totoo ang epekto nito. Mababayaran ko na ngayon. Pasensya na, hindi ko na ito ipagbibili. Bakit hindi? Dahil lang ba? Hindi ko tinanggap ang kondisyon mo. Napakabastos. Walang hiya. Gago ka. Peter, ano ba ang nilalaro mo? Matanda ka na. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Kung hindi mo na ito ipagbibili, paano ako kikita? Ang epekto ng Dragon Beard Ginseng na ito ay higit pa sa inaasahan ko. Kung may mali ang paggamit dito, maaari itong makasakit ng malala. Kaya, napagpasyahan kong ibenta ito sa ibang paraan. Oo nga pala. Kakakain mo lang ng isang piraso ng Dragon Beard Ginseng. 20,000 piso ang isang piraso. Bayaran mo. Ikaw. Nawalan ka na ng salita, magbayad ka na lang. Sinusubukan mo bang umiwas sa bayarin? Kung maglakas loob kang hindi magbayad, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis sa Green Dragon Community. Naniniwala ka ba sa akin? Dayuk Duck. Narito ang pera. Salamat. Ngayon, aayusin ko na ang Dragon Beard Ginseng. Palem, ganda. Peach, huwag kang magalit. Hindi naman masamang tao si Peter. Ito lang, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Gusto kong makita kung anong klaseng laro ang ginagawa niya. May purong yang energy siya. Siguro, dapat matulog ka na lang kasama niya para makita mo ang mangyayari. Willa, hayaan na natin ang paksang ito. Magtatagal pa ako dito ng ilang araw. Gusto ko talagang makita. Oy, Yvonne. Buksan mo, Yvonne. Yvonne. Halika rito. Peter, anong dala mo rito sa kalagitnaan ng araw? Yvonne. Ang galing ko, di ba? Peter, ginseng na dragon beard ito. Saan mo ito nakuha? Yvonne, naalala ko, gumagawa ng alak ang pamilya mo dati. May natira pa ba? May natitirang ilang tapayan na matagal nang nakaimbak. Hindi ako masyadong marunong sa alak. Kapag uminom ako, lalasing ako. Kaya hindi ko na ginagalaw. Nasa bodega lang ito palagi. Yvonne, ayos yan. Pwede mo ba akong samahan sa bodega para tingnan? Peter. Ginulo mo ang pera ko. Papatayin kita. Lahat ng matagal nang nakaimbak na alak ay nandito. Peter, para saan mo ba kailangan ang lahat ng itong matagal ng alak? Yvonne. Malapit na akong yumaman. Kapag may pera na ako, matutulungan ko na lahat sa ating lugar na mabuhay ng masaya. Yun pala ang balak mo. Peter, ang galing mo talaga. Peter, masama ang pakiramdam ko rito. Pwede mo ba akong masahehan ng kaunti? Yvonne. Hindi pwede. Sa buong lugar, ikaw lang ang hindi masasaktan kapag hinawakan mo ako. Isipin mo na lang na tumutulong ka sa akin. Hayaan mo akong maramdaman kung paano makasama ang isang tunay na lalaki. Please. Nakikiusap ako sa iyo. Hoy, mga tao, halika tingnan ninyo. Si Yvonne, ang balo, at si Peter ay may relasyon.
Gago, hindi kami pinapansin, at ang balo pa ang nilapitan. Basura talaga siya. Hindi niya ako nakuha, kaya naghanap siya ng balo para pagbuhusan ng galit. Peter, ay may relasyon kay Yvonne. Mga tao, halika't tingnan. Umalis kayo. Mga tao, Mr. Kendall, Mr. Kendall, Mr. Kendall. Ano ang kaguluhan? Peter, ay may relasyon kay Yvonne. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Kung hindi mo ito aayusin, ipapapulis ko ito. Max, nagsasabi ka ng kalokohan. Peter, kung magpapatuloy kang magsalita ng kalokohan, pupunitin ko ang bibig mo. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Sige, mga kasama, sama-sama tayong pumunta at mahuli sila sa akto. Ginoong Kendall, alam kong, mataas ang tingin mo kay Peter, pero itong gago ay naglolokohan sa ating likuran. Pinagkakatiwalaan ko ang pagkatao ni Peter. Hindi niya kailanman gagawin ang ganoong bagay. Ginoong Kendall, nangangahas ka bang? Sumama sa akin para mahuli sila sa akto? Tingnan natin ang sarili nating mata. Mga kasama, sumama kayo sa akin para mahuli sila sa akto. Bugbugin natin hanggang mamatay si Peter. Ang hayop na yan. Peter. Ikaw. Buisit, gago. Nangangahas pa siyang makisali sa babaeng gusto ko. Papatayin ko siya. Peter, Nandito ako para asikasuhin ang negosyo. Pero ako ang negosyo mo. Teka, Yvonne, tumigil ka nga sa paglalaro. Yvonne, tulungan mo akong buhatin ang garapon ng alak na yan. Sige. Ingat ka. Yvonne. Yvonne, basa ka na lahat. Bilisan mo at magpatuyo ka. Okay lang. Hayaan mo munang matapos kita tulungan. Saka ko na yan aasikasuhin. Yvonne, ang galing-galing mo talaga. Ang sino mang makakapangasawa sa'yo ay tiyak na gumawa ng mabubuting gawa sa nakaraang buhay. Huwag kang makialam sa mga damo. Abo na sila ngayon. Ang ibig kong sabihin, mabait ka lang talaga. Ang tamis talaga ng dila mo. Tingnan nga natin. Kung talagang ganoon ka at Ames, ang bibig mo. ano nang ginagawa ninyong dalawa? Coco, anong ginagawa mo rito? Sakto ka, tulungan mo kaming ilabas. Ang mga maliliit na garapon ng alak, ang buong komunidad natin, ay umaasa dito para yumaman. G. Kendall, bakit ka nakasimangot? Ay, nandito na pala kayong lahat. Anong kaguluhan to? Napakaliit ng aking bodega para sa ganito karaming tao ng sabay-sabay. Sa totoo lang, medyo naguguluhan ako. Peter, anong ginagawa mo rito? G. Kendall, ipapaliwanag ko ang lahat. Pag nasa labas na tayo, ilabas muna natin lahat ng alak na ito. Peter, hindi ba dapat naglalambingan ka kay Yvonne? Bakit ka nandito at nag-aasikaso ng alak? Max, seryoso ka? Ako, may relasyon kay Yvonne. Wala kang ebidensya, nagkakalat ka lang ng chismis. Mag-ingat ka, baka suntukin kita at ipatulog kita. Hintayin mo lang, balang araw, babagsak ka rin. Peter, ano ito? Anong balak mo? Ito ay herbal wine. Isang baso nito, $2,000 ang presyo. Ang buong bar aisles na ito ay nagkakahalaga ng $10,000. Ang ating komunidad ay malapit ng yumaman. Herbal wine. Tulungan niyo ako at ilabas natin ang lahat ng alak na ito sa labas. CJ, bilisan nyo. Huwag kayong magkumpulan, naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Balik na kayo sa inyong ginagawa. Ang Dragon Beard Ginseng, kapag iniinom ng mag-isa, ay napakalakas ng epekto. Ang katawan ng tao ay hindi kayang tanggapin ito, kaya kailangan itong gawing herbal wine. Isang baso lang ay sapat na, dahil dito, gagaling ka kung may sakit ka, lalong lalakas ka kung malusog ka. Peter, ibig mong sabihin, mula ngayon ang ating komunidad ay makakapagbenta na ng herbal wine. Tama. Bawat pamilya ay makakagawa ng alak, tapos ako ang maghahalo para maging herbal wine at ibebenta. Malapit na, may hahatid natin ang kasaganaan sa buong komunidad. Dagdag pa, balak kong itanim ang regular na Dragon Beard Ginseng. Maglalagay ng isang buong halaman sa bawat bar aisles. Ang galing mo, Peter. Ikaw, ang makakatulong sa komunidad natin para makaahon sa kahirapan. Peter, ang galing mo. Nangangarap ka lang. Kailangan mo ng lisensya para magtinda ng alak at saka, hindi naman klaro ang epekto. Sinisingil mo ng P2,000 bawat baso. Sa tingin mo, may bibili niyan. Epektibo ba talaga yan? Ikaw ang pinakamay alam dyan, di ba? Ikaw. Kung magsasabi ka ng maayos, baka matulungan pa kita. Pero, gusto ko ng 30% sa kita mula sa herbal wine na to. Kapag kasama na ako, sinisiguro ko. Magiging sikat yan sa buong bansa. Kung maganda, hahanapin yan ng mga tao kahit ano pa ang mangyari. Ang herbal wine ko ay tunay at nasa tamang presyo. Makikita ng sino mang sumubok ang resulta.
Mr. Kendall, ay bumili na ng pampaganya sa akin. Sige na, Mr. Kendall, subukan mo. Sigurado ako, epektibo yan. Kailangan ko nang umuwi. Peter, epektibo talaga ang inumin na to. Nagpunta ba ang tatay ko para hanapin ang nanay ko? Magkakaroon ba ako ng kapatid na lalaki o babae ngayon? Coco, matanda ka na ngayon. Mula ngayon, kailangan mong bantayan ang mga sinasabi mo. Kumusta? MS, Reed, ano sa tingin mo ang epekto ng herbal wine ko? Hindi masama, di ba? Kung dadalhin ko ito sa lungsod, sa tingin mo ba ay mag-aagawan ang mga tao? Sa tingin mo ba, kailangan ko ang tulong mo para dyan? Huwag mong tanggihan ang madaling pera kung talagang epektibo ang bagay na ito o hindi. Iyong Dragon Beard Ginseng, ang tunay na deal. Aaminin ko, malakas ang tama ng herbal wine mo. Paano kung ganito? Magbibigay ako ng kaunti. Ako ang bahala sa marketing ng herbal wine. At gusto ko lang ng 10% cut. Ano sa tingin mo? Sana all. Ito ang alok ko. Ikaw ang magpapatakbo, pero 5% lang ang makukuha mo. Walang pag-uusapan. Deal o hindi? Sige. Deal. Teka, ngayon, tayo ay mga business partners. Hindi ba tayo pwedeng magkamay? Talagang matindi ang lamig ng katawan mo. Malamig ang mga kamay mo. Hawak pa rin. Parang heater na tao ako. Painitan kita. Para sa ikabubuti mo. Peter, ano ang maitutulong ko? Tulungan mo lang ako. Nabantayan ng mga residente sa paggawa ng wine. Sige, Peter, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito, sigurado. Magaling. Peter. Ako naman. Ikaw, pwede kang maging assistant ko. Mabuti naman, Peter. Ang bait mo talaga sa akin. Peter. Kung wala ako, hindi nyo magkakaroon ng negosyong ito tungkol sa herbal wine na ito. Gusto ko ng kahit 10% cut. Maging totoo lang tayo. Huwag kang magalit sa akin. Kahit hindi ka nag-matchmaker, kaya ko pa rin ito. Pero, pinahahalagahan ko ang ginawa mo. Kaya bibigyan kita ng 5%. Pero, ang pagpapalaki ng ginseng ay responsibilidad mo. Deal. May karanasan ako dyan. Sa totoo lang, may isa pang bagay. Ano yon? Sa ngayon, wala lang akong dalang pera kundi 11,000 piso. Gusto ko sanang humingi ng tulong para makabili ng mga gamit pang eskwela. At saka, MS, Reed. Pwede bang humingi ng 1.1 na milyong piso na advance? Bakit hindi mo siya hingan ng advance? Magkaibigan naman kayo. Hindi mo talaga siya kilala, ano? Pera lang ang iniintindi niya, hindi ang tao. Ang paghingi ng 1.1 na milyong piso na advance sa kanya ay mas mahirap pa sa pagbunot ng ngipin. Para saan mo kailangan ng 1.1 na milyong piso? Para ayusin ang eskwelahan. Huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang 1.1 na milyong piso ito. Mas alam mo siguro kaysa sa akin. Mababawi rin natin yan kaagad. Ang halagang ito, ako na ang sisigot dahil ginagawa mo naman ang parte mo para sa edukasyon. Sa mga susunod, kailangan ko pa ring magpakilala sa Green Dragon Community. Kaya, nararapat lang na gawin ko ang parte ko. Inaasahan kong makipagtulungan sa'yo. Mas maganda yan. Sa wakas, natuto ka ng kumilos, ng kusa at magkamay. MS, Young. MS, Young. Peter, MS, Young. ano nang nangyayari? Lagi kong sinasabi, kahit gaano tayo kahirap, hindi dapat maapektuhan ang edukasyon. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi dapat magdusa ang mga bata. Dinadalhan ko ang mga bata ng mga gamit pang eskwela. Kasama na ang bigas, harina, butil, mantika, gulay, prutas, karne, itlog, at gatas. Saan ko ilalagay ang lahat? Peter, talagang pinahahalagahan ko ito. Maraming salamat. Kahit papaano, salamat. Salamat, Peter. Tumayo kayo, sige na. MS, Young, hindi mo na kailangang maging formal sa akin. Kasapi rin naman ako ng Green Dragon Community. Ang paggawa ng paraan para sa eskwelahan ay dapat ko lang gawin. Huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako, ang eskwelahan ay lalong magiging maayos. Sige na, mga bata, pumila kayo para makuha ang mga gamit. Mag-usad na, halika. Pumila ng maayos, sige na. May regalo ako para sa inyo. Sa iyo ito. Gusto mo ba? Oo.
Natutuwa ako na nagustuhan mo. Sige na. Peter, narito na kami, kayong mga lalaki, ang lokal na construction crew. Napakagaling ng inyong mga kakayahan. Simula ngayon. Ako ang sisigat sa gastos at kayo ang gagawa. Ayusin natin ang bawat parte ng paaralan. Kung saan pumapasok ang hangin at ulan. Kung hindi na ito maayos, muling itatayo natin ito mula sa simula. Sige, nangangako kaming matatapos ito. Peter, ang galing mo. Talagang marunong kang kumita ng mabilis. Tara na, oras na para magtrabaho. Salamat sa inyong pagsusumikap, mga kasama. Siguraduhin ninyong may lalabas ang lahat ng gamit, mamaya, ha? MS, Young. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa Green Dragon Elementary. Kung hindi ka nagtuturo rito, natatakot akong ang mga batang ito ay hindi man lang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Ito ay maliit lamang na tanda ng aking pasasalamat. Sana'y tanggapin mo ito. Peter, higit pa sa sapat ang nagawa mo. Ang ballpen na ito, ako. CJ, tatanggapin ko ito. Mas mabuti yan. Peter, may problema. Peter, sandali. Anong nangyari? Ang mga buto ng Dragon Beard Ginseng na ibinigay mo sa amin ay itinanim 8 araw na ang nakalipas. Tumubo ang mga ito 5 araw na ang nakalipas. Pero nang tiningnan namin kaninang umaga, patay na ang lahat. Peter, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Ang buong komunidad ay umaasa sa mga ito para makaahon sa kahirapan. Patay na ang lahat? 10 ektarya nawala. Dragon Beard Ginseng, hala. Ang aking Dragon Beard Ginseng. Hindi makakatulong ang pag-iyak, Mr. Kendall. Mga buto ito, nagaling sa palasyo ng dragon ang dinala ko. Wala dapat problema sa mga ito. At saka, ginamit ko pa ang longevity spell para tumubo sila. Sa loob lang ng 1 buwan, pwede na silang ibenta. Malawakan silang namamatay. May kakaiba talagang nangyayari. Ano sa tingin mo? Base sa mga taon kong pananaliksik sa Dragon Beard Ginseng, hindi ito problema sa pagtatanim. Ibig mong sabihin, may gumawa nito ng sadya? Pero wala akong ebidensya. Ang Dragon Beard Ginseng ang susi para makaahon sa kahirapan ng Green Dragon Community. Ito'y pangmatagalang paraan para kumita ang lahat. May inggit siguro. Sa ngayon, ang mga residente ay abala sa paggawa ng alak sa ilalim ni Coco. Walang magpapansin sa 10 ektaryang Dragon Beard Ginseng. Maliban kung Hello, sino ito? Ah, ikaw pala. Pupunta na ako dyan. Hoy, Yvonne. Samahan mo muna si Ginoong Kendall at ang iba doon. Willa, sumama ka sa akin. Sino ang tumawag? Nahuli na ang gumawa ng paninira sa Dragon Beard Ginseng. Sige, nakuha na. Ginoong Sam Cooper, malapit na silang dumating. Walang kwenta. Hindi mo pa kayang ayusin ang isang sirang eskwelahan. Para saan pa kita pinapanatili? Ginoong Cooper, hindi po ako walang kwenta. Si Peter ay may kakaibang lakas. Halimaw siya, kaya pa niyang ibaligtad ang isang bulldozer. Akala mo ba tanga ako? Kung magsasalita ka pa ng katarantaduhan, sinusumpa ko, papatayin kita. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi mo kaya, puputulin kita. At ipapakain sa mga aso. Ang pinto ko, Max. Max, putang ina mo, may konsensya ka pa ba? Ang Dragon Beard Ginseng, ang pag-asa ng komunidad para makaahon sa kahirapan. Nilason mo't pinatay. Ako. Tigilan mo na siya. Kung ipagpapatuloy mo yan, mapapatay mo siya. Ano silbi ng pagiging malakas mo? Kung hindi mo kayang tumanggap ng suntok, ilang beses ka lang nauntog, damyugo na ang ulo mo. Kawawa naman. Hoy bata. Ikaw si Peter, di ba? Alila ko siya. Alam mo ba kung sino ako? Huwag kang mag-aksaya. Nasa Green Dragon Community ka. Kung saktan mo siya, walang makakaalis dito. Hindi ko inaasahan, nasa isang liblib na lugar na ganito, ay may ganitong magandang bagay. Kung gusto mong pakawalan ko siya, pwede namang pag-usapan. Makipagtagpo ka sa akin ng ilang gabi. Sam, naghahanap ka ba ng gulo? Sam, naghahanap ka ba ng gulo? Celia, Matapang ka na ngayon, ha?
Kung hindi dahil sa kotse mo na nakaparada sa labas, hindi ko sana nalaman na pumunta ka pala rito para lang magmayabang at manggulo ng mga babae. Ganito ba ang itinuro sa iyo ng pamilya Cooper sa pagnegosyo? Celia, wala akong ginawa. Sila ang... Siya, ang kasama ko. Ang Green Dragon community ay nasa ilalim ng proteksyon ko. Sigurado ka bang gusto mo pang magkagulo rito? Bulag ka ba? At nakikipag-away kay Peter. Peter, pasensya na. Ilabas mo siya. Turuan mo ng leksyon. Ginagawa ko lang. Ang sinabi mo sa akin. Wala akong ginawang mali, Mr. Cooper. Ang kapal ng mukha mong magsinungaling pa. Ang pangalan ko ay sinira mo. Papag-aralin kita. Celia, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Nang biglaan, kung sinabi mo sana ng maaga, sinalubong sana kita sa gate ng komunidad. Peter, sino siya? Peter, sino siya? Siya. Ikinagagalak kong makilala kayo. Ako si Willa, ang community doctor dito sa Green Dragon Community. Bigla-bigla ka na lang pumasok at ginulo ang plano namin. Hindi pa namin alam kung anong kemikal ang ginamit ni Max para patayin ang Dragon Beard Ginseng. Peter, kasalanan ko ang lahat. Talaga bang wala akong silbi? Kakakarating ko lang sa Green Dragon Community. Nagkagulo na agad dahil sa akin. Si Willa, parang hindi rin masaya na makita ako. Siguro, dapat na lang akong umalis. Celia, huwag kang mag-isip ng masama. Si Dr. Bailey, nag-aalala lang. Wala siyang masamang intensyon. Tatanungin ko na lang siya ngayon kung anong lason ang ginamit ni Max. Max, ano ang ginamit mong lason? Sa Dragon Beard Ginseng, hindi ko rin alam. Siyam na klase ng weed killer ang binili ko, at hindi ko na maalala ang pangalan ng mga iyon. Alam mo ba kung gaano kahirap palakihin ang Dragon Beard Ginseng? Hayaan mo na, wala nang saysay pag-usapan pa yon. Max, sinasabi ko sa'yo, kung mauulit ito, hindi kita palalampasin. Hindi na, pangako, hindi na, tere na. Sa bukid. Peter. Sino siya? Ako si Celia, ang kasintahan ni Peter. Kumusta? Ikinalulugod kitang makilala. Ito ay regalo para sa iyo. Balo lang ako. Paano ko matatanggap ang regalo mo? Wala namang anuman sa pagitan namin ni Peter. Huwag kang mag-akala ng kung ano. Heto, kunin mo ang regalo mo. Balo, ha? Peter. Nahuli mo ba ang pumatay? Oo, nahuli ko, si Max. Kaya, tungkol sa ginseng, ako na ang bahala. Ano sa tingin mo? Umuwi na muna kayo at hintayin niyo ako. Ako na ang mag-iimbestiga dito. Peter, magpapaiwan ako dito kasama mo. Ako rin, magpapaiwan ako. Alam mo, balo ako. Kahit umuwi ako, walang tao sa bahay. Masyado akong malungkot. Dr. Bailey, kapag matagal na nag-iisa ang isang tao, need depression ba sila? Oo, maaaring magdulot ng depresyon ang matagal na panahong nag-iisa. Ano sa tingin mo, Hoy? Yvonne, pwedeng tulungan mo si Celia na makahanap ng mapagpapahingahan? Sige. Dadalhin ko na siya para maghanap ng apartment ngayon din. Napakadelikado ng biyudang ito. Gusto niyang linlangin si Peter. Tara na. Nilason ang mga Dragon Beard Ginseng na ito. May solusyon ka pa ba? Siguro dapat unahin mong isipin kung paano pasayahin ang dalawang yun. Hindi ko napansin na medyo magaling ka pala, bata. Willa, interesado ka rin ba sa akin? Bilisan mo at isipin kung paano maayos ang Dragon Beard Ginseng. Kung maliligtas mo ang Dragon Beard Ginseng, baka bigyan kita ng premyo. Anong klaseng premyo? Pero kung maliligtas mo lang ang Dragon Beard Ginseng, Sigurado akong maliligtas ko ang Dragon Beard Ginseng. sige, tumaya tayo. Kung maliligtas mo ang ginseng, bibigyan kita ng premyo. Kung hindi mo kaya, kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon ko. Ano ang premyo? Isang halik mula sa akin. Ano? Huwag kang magkunwaring hindi mo narinig. Bilisan mo at mag-isip ka ng paraan. Sige, tama na. Hayaan mo akong mag-isip.
Willa, seryoso ka talaga sa akin, ha? Nasa komunidad pa rin si Peach, na tumutulong sa pagbibenta ng herbal wine. Dapat magmadali ka na, at ayusin mo na ang Dragon Beard Ginseng. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag sa kanya? Kung makakaabala ka sa paghahanap ko ng pera, hindi kita palalampasin. Nagbibigay buhay. Sa lahat ng bagay. Gumagana. Ang longevity spell ay talagang kayang buhayin ng mga patay na bagay. Pero, hindi bababasa. 10,000 na Dragon Beard Ginseng ang nandito. Kung isa-isa kong gagawin, mamamatay ako sa pagod. Gets ko na. Jade. 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 Ang aking tagapagligtas, may maitutulong ba ako sa iyo? Ganito ang sitwasyon. Jade. Anong problema? May problema ba? Wala. Para sa akin, napakadali lang nito. Pag dumilim na, sisimulan ko na ang spell. Sige. Jade. Simulan na natin. CJ, Ito ay nectar. Buhay sila. Lahat sila ay buhay na. tagapagligtas ko, huwag kang mag-alala. Medyo naubos lang ang lakas ko. At medyo nanghihina ako. Magiging ayos lang ako pagkatapos ng pahinga. Jade. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Iuuwi na kita sa palasyo ng dragon ngayon. Tagapagligtas ko. Gusto kong manatili dito sa mundo ng mga tao. At gamitin ang kapangyarihan ng liwanag ng buwan para maibalik ang perlas ng dragon ko. Sige. Kaya iuuwi na kita sa komunidad. Tagapagligtas ko, may dala ka bang kahit ano? Wala. Bakit? Gutom ka ba o ano? Wala lang. Tao lang din ako. Alam mo, ang cute-cute ni Jade. At may kakaibang amoy siya. Mahirap talagang pigilan. Ang tagal kong pinigilan. Kahanga-hanga na nga yun. Siguro. Ang sinturon ko. Natural lang sa mga dragon na maglabas ng isang uri ng amoy. Akala ko baka naaapektuhan ka nito. Kung gusto mo, pwedeng sabihin mo lang sa akin. Pwede kitang paglingkuran. Jade. Alam mo ba talaga kung ano ang ibig sabihin noon? Wala akong ideya. Pero basta't masaya ka, gagawin ko ang lahat. Isang tao at isang dragon? Nagbibiro ka ba? Huwag ka nang mag-overthink. Magmadali na tayong umuwi para mas marami kang masipsip na liwanag ng buwan. Peter. Nakauwi ka rin. Umuwi ka at tingnan mo ang nangyayari. Yung dalawang pasaway, sa bahay mo, nag-aaway na naman. Ikaw, bakit ba lagi kang nakakapulot ng isa pang maliit na pasaway? Mayaman kang dalaga galing sa probinsya. Paano ka nagkakaroon ng kapal ng mukha at ipinipilit pang matulog sa kama ni Peter? Sumama ka sa akin ngayon, at sa bahay ko ka matulog. Hoy, hindi ba naiisip mo na sobra-sobra na ang pakikialam mo? Girlfriend ako ni Peter, alam mo, hindi lang ako makakatulog sa kanya ngayong gabi. Yayakapin ko pa siya habang natutulog. Para lang mainis ka. Walang hiya, sumama ka sa akin ngayon, ayaw mo man o gusto. Naiintindihan ko na, gusto mo rin si Peter, ano? Gusto mong maging kayo, yan ba yon? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Walang pag-asa, balong-balo ka lang. Peter, sino siya? Peter, sino siya? Sinumpa ang babaeng yon? Anong ginagawa ninyong dalawa? Sinisira ninyo ang bahay ko, habang wala ako. O baka naman, dapat kong tawagin si Peach, para manood din siya ng drama. Tigilan nyo na yan. Di ba pwedeng pag-usapan na lang? Tingnan nyo ang itsura nyong dalawa ngayon. Peter, kasalanan ko, pasensya na sa abala. Aalis na ako. Hayaan mo na lang akong mag-isa. At malungkot, okay. Tama na, ngayong gabi. Sa akin siya matutulog ngayong gabi. Ha? Sige, gets ko. Aalis na ako. Yvonne. Saan ka pupunta?
Dito ka na lang. Mahalaga siya. Sa akin, pagkatapos ngayong gabi, aalis na siya bukas. Celia, mabait ka, ngayong gabi. Tulog ka na lang kay Yvonne, ha? Ayoko. Ayaw ko. Pinaghirapan kong puntahan ito. Para lang, makasama ka. Oo. Girlfriend ka ni Peter. Isa lang akong byuda. At wala akong relasyon kay Peter. Ang dapat umalis ay ako. Pwede tayong matulog ng magkasama. Sige. Gusto kong matulog sa gitna. Gusto ko ring matulog sa gitna. Bakit ikaw ang matutulog sa gitna? Nakakita ka na ba ng sapat, Willa? Well, Gabi na talaga. Bakit hindi ka na lang din dito matulog? Tapos na ang palabas. Aalis na ako. Ibabahagi ko ang kama ko kay Peach. Sige, kayo na lang tatlo ang gumamit ng kama. At ako na lang ang matutulog sa sala. hindi pwede. Sabay-sabay tayong matulog. Ikaw ang matulog sa gitna. Sabay-sabay tayong matulog. Willa, anong ginagawa mo? Sinindak mo ako. Anong nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Simula pa nang, ikaw ay bumalik mula roon. Ikaw ay laging balisa. Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ni Peter ngayon? Bakit mo ba iniintindi kung ano ang ginagawa niya? Willa, huwag mo nang sabihin na may gusto ka kay Peter. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Huwag mo nang sabihin na gusto mong makipagrelasyon kay Peter, ha? Tigilan mo yan. Huwag kang ang ganyan. Hindi ako nagbibiro. Tingnan mo ang sarili mo. Namumula ang mukha mo. Namumula ba ang mukha ko? Oo, namumula talaga ang mukha mo. Kita mo, namumula ka nga talaga. Naghahanap ka ng away, nagsasabi ng kung ano-ano. Hintayin mo, paghihigantihan kita rito. Sumpa ko, pasensya na. Talagang nagkamali ako ngayon. Sumpa ko. Si Peter, anong maganda sa kanya? Bakit pa ako magkakagusto sa kanya? Sandali, huwag mong sabihin sa akin na talagang nahulog ka kay Peter. Teka, ibig mong sabihin, hindi mo gusto yung lalaking yun. Siya. Sana nga. Ang plastic. Ang galing mo palang magpanggap. Tingnan natin kung gaano katagal mo yan mapananatili. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magpapanggap. Mr. Cooper, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Paaralan yan. Hindi minahan ng ginto. Sulit ba talaga? Tumahimik ka, wala kang alam. Kumpara kay Celia, ang minahan ng ginto ay wala. Oo, tama ka. Celia, mula noong bata pa ako, gusto na kita. Ngayong gabi, sa wakas ay gagawin kitang akin. Tara na. Ito'y isang malaswang lason. Ang mga tao ay nakakapangit talaga. Ang lakas ng loob nilang lasunin ang aking tagapagligtas. Mr. Cooper, anong nangyayari sa'yo? May dragon. Mr. Cooper, May dragon. ayos ka lang ba, Mr. Cooper? Mr. Cooper, huminahon ka. Gising. Max, Mr. Cooper, bakit bigla kong naramdaman? Anong nangyayari sa'yo? na ang bango-bango mo. Hindi. Peter, gusto kong kainin ito.
Yvonne. Peter, kasalanan ko lahat ito. Pinahirapan kita. Pasensya na. Pero, hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Pero hindi na mauulit iyon. Kailangan ko nang umalis. Yvonne. Peter, Tigilan mo na yan. Ngayon ay, ang araw ng paghahatid ng herbal wine. Kailangan kong personal na tingnan. Peter. Kagabi, may dinala kang babae sa bahay. Nasaan na siya? Bakit wala siya rito? Huwag mo nang isipin siya. Maghilamos ka muna. Halikan mo ako. Sige na. Jade, bumalik ka ba sa Dragon Palace? Opo, aking tagapagligtas. Kagabi, tuloy-tuloy ang bulong nila sa tulog. Sige, mag-focus ka na lang sa pagsasanay mo kung may kailangan ako. Makikipag-ugnayan ulit ako sa'yo. Peter, tulong. May ipis. Bilisan mo, tulungan mo akong patayin yan. Natatakot ako. Sige, okay. Ako na ang papatay niyan para sa'yo. Sige. Peter, yung boss na bibili ng herbal wine, ay darating bukas. Maghanda ka na ngayon. Umalis ka na, ngayon na. Sinasabi ko sa'yo, kung itong herbal wine ay hindi kayang magpatagal ng 7 beses sa isang gabi, ibig sabihin hindi ito epektibo. Kung mangyari yun, malaking pera ang mawawala sa akin, at hindi kita palalampasin. Sandali lang. Sa katawan kong ito, kahit walang herbal wine, kaya kung 7 beses sa isang gabi. Ikaw, seryoso ka ba? Willa, ano ba? Sa tingin mo hindi ko kaya? Paano natin malalaman kung totoo ang sinasabi mo? Paano kung pumunta ako mamaya para subukan ka? Umalis ka na, lumayas ka, ngayon din. Dumating na ang mga bibili ng herbal wine bukas. Bilisan mo at pumunta ka na roon. Anong tinitingnan mo? Sige na, umalis ka na. Ha ha ha. Ha ha ha, hello. Huwag kang mag-alala, pare. Peter, ang galing mo. Napabilis mo ang pagyaman ng buong komunidad. Nakita ko lang, may nagpapatayo na ng bagong bahay. Nga pala, lagi mo, pinag-uusapan si Coco. Bakit wala siya rito? Pumunta si Coco sa lungsod para mag-aral ng bagong kakayahan. Babalik din siya sa madaling panahon. Ngayon, may mga tao na sa paggawa, pagtatanim ng halamang gamot, paghahalo ng alak, at paglalagay ng etekita. Sa totoo lang, ang buong komunidad ay gumagawa ng alak kapag talagang sumikat na ang herbal wine sa merkado. Lahat sila ay magkakaroon ng mas maraming pera. Pero, may mga bagay pa rin tayong kailangang matutunan. Peter, ang galing mo. Hoy, Pik ito, peking alak ito, mga manluloko kayo, walang epekto ang alak na ito, masama pa sa kalusugan ang pag-inom nito. Nora, malalaking pangalan ng mga pamilyang Reed at Wright, hindi ninyo ako. Alam ko, gusto ng pamilya mo na ipakasal ka sa pamilyang Clark, pero ayaw mo yun. Kaya tumakas ka, at nag-umpisa kang gumawa ng kung anong herbal wine. Bilang nakatatanda sa'yo, may ilang salita akong dapat sabihin sa'yo. Komplikado ang negosyo ng herbal wine. Hindi mo talaga ito naiintindihan. Flex, kung ang pamilyang Wright mo ay gustong pa ring bumangon, pakiusap, kailangan mong magtiwala sa akin. Ang herbal wine na ito ay tunay. Ang pangunahing sangkap sa loob ay dragon beard na ginseng. Hinaluan ng 6 na uri ng halamang gamot. Tinatawag din itong 7 Treasures Wine. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tikman mo lang at malalaman mo. Ginang Reed. Ang herbal wine na ito, pagkatapos kong suriin, ay talagang peke, wala itong bisa sa pagpapagaling. Sino ang maglalakas loob na uminom ng pekeng alak? Ikaw. Kalokohan. Sino ang nakakaalam kung ano ba talaga ang kakayahan mo sa pagsusuri?
Excuse me, Miss Four Eyes. Maaari mong insultuhin ang pagkatao ko, pero hindi mo pwedeng pagdudahan ang aking profesional na kakayahan. Kilalang propesor ako ng mga halamang gamot sa bansa at isang tanyag na wine taster. Nabibisto ko kung tunay o peke ang isang alak. Sa pag-amoy pa lang. Tama siya, Nora. Gumastos ako ng malaking halaga para kunin ang ekspertong ito mula sa ibang bansa. Naniniwala ako sa kanyang hatol. Mukhang ang herbal wine mo ay hindi kasing galing sa ipinagmamalaki mo. Sige na nga, ituturing ko na lang ang pag-uwi kong ito bilang pagkakataon para makalanghap ng sariwang hangin sa probinsya. Ginoong Wright, sabi ko sa'yo, sa isang sirang-sirang lugar sa probinsya tulad nito, hindi ka talaga makakahanap ng magandang produkto. Isang mumurahing peking alak. Ang eksaktong inaasahan ko. Pero Ginoong Wright, para makatulong sa pag-alis sa krisis pinansyal ng pamilyang Wright, naghanda ako ng mas magandang alak para sa'yo. Haha, salamat sa hirap ng trabaho, Ginoong Kidman. Tiyak na magiging maganda ang gantimpala mo. Ito ang tungkulin ko. Tingnan natin ito ngayon. MMHMM. Ginoong Kidman, sandali. Maaari bang makipagpaligsahan ka ng kaunti sa akin? Ginoong Kidman, handa ka bang makipagpaligsahan sa akin ng kaunti? Nora, hindi mo kailangang makipagsugal sa mga taong ganyan. Kung hindi nila makilala ang dekalidad, kawalan nila yan. Pwede nating ibenta sa iba. Oo. Dapat tayong magtiwala kay Peter. Nora, anong ginagawa mo? Desperado lang sila at nagwawala. Wright, sinubukan kanilang lokohin ng peking alak. Ngayong hindi na gumagana ang panloloko nila. Inaasahan nilang makuha ang loob mo sa pamamagitan ng pag-arte. Wright, pakiusap, huwag kang magpaloko. Bigyan mo ako ng kutsilyo. Huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Bakit mo kailangan ng kutsilyo? Lex, patutunayan ko ito sa pamamagitan ng pagsubok sa alak mismo. Ang Seven Treasures wine na ito ay hindi lang nakakagamot ng sakit, nakakapagpagaling pa ito ng mga sugat. Nora, hindi mo kailangang magpakaganyan. Flex, pakitingnan mong mabuti. Talagang kahanga-hanga siya. Peter, sana kasing ganda ng sinasabi mo ang herbal wine na ito. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Hatsing. Anong problema, Peter? Wala yan. Magpatuloy na tayo. Ano ba iyang kalokohan yan? Ano man ang klaseng herbal wine ito, hindi nito kayang gamutin ang mga sakit at tiyak na hindi makapagpapagaling ng mga sugat. Sinusubukan mo bang lokohin si Ginoong Wright ng peking alak? Ginoong Wright, sinuri ko na ito. Peke talaga ang alak na ito. Ginoong Kidman, paulit-ulit mong sinasabi na peke ang gamot na ito. Ngayon, patutunayan ko sa'yo para aminin mo. Totoo ba talaga ang herbal wine na ito? Impossible, walang ganoong bagay sa mundo na alak na nakakapagpagaling ng sugat. Peke lahat yan. Hahaha, binibining Reed, hindi mo ba sinabi na ang herbal wine na ito ay nakakapagpagaling ng sugat? Sa tingin ko ngayon, parang wala namang epekto. Hindi nagkakamali ang epekto ng Dragon Beard Liquor sa paggagamot. Baka kulang lang ang dosis. Tumigil na ang pagdurugo. Gumagaling na ang sugat. Flex, hindi kita niloloko. Hindi peke ang alak na ito. Tunay ang alak na ito. Ako ay nakakuha na ng kickback mula sa ibang kumpanya ng alak. Kung talagang bibilhin ni Wright ang alak na ito, wala na ako. Wright, hindi mo talaga sila mapagkakatiwalaan. Talagang mayroong gamot sa pagpapahinto ng dugo na hinalo sa alak na ito, kasama ang gamot sa paggamot ng mga sugat. Kung ito ay ma-detect, ang pamilya Wright, hindi kakayanin ang kahinatnan. Nora, ang alak na ito ay wala pang anumang opisyal na domestic testing data, kaya hindi ko maaaring pagbigyan ang iyong hiling. Lenny, peking alak. Ito ay talagang peking alak. Sino ang nagsasabing peke ang alak ko? Lenny, sino ka? Ang lakas ng loob mong magmalaki sa harap ni Wright. Lahat ng mga herbal wine na ito ay hinango ko. Hindi ito peke, at ang epekto ay napakagaling. Dinudungisan mo ang aking herbal wine. Malinaw na may masamang hangarin ka. Ikaw, akala mo ba ang isang probinsyano tulad mo ay marunong maghalo ng alak?
Nakakatawa, bata, pwede kang maglaro sa pagkain, pero hindi ka pwedeng maglaro sa mga salita. Bantayan mo ang iyong bibig. Ang aming Peter ay hindi kailanman nagsisinungaling. Lene, kayong mga taga-probinsya ay gagawin ang lahat para sa pera, kahit magbenta ng peking alak. Papatay ka pa nga para sa cash. Malakas ang alak na ito. Nahihilo na ako. Hoy! Kahit na taga-probinsya kami at wala masyadong pera, hindi kami nagsisinungaling sa kapwa. Sa tingin mo peke ang herbal wine ko, di ba? Sige, patutunayan ko sa'yo. Naipakita ko na sa kanila, pero ayaw pa rin nilang maniwala. Paano mo pinatunayan? Hoy, ito. Sabi niya, ang herbal wine na ito, nakakagamot ng sugat. Naniniwala ba talaga kayo dyan? Ano ba yan? Kung magnanakaw kayo, mag-isip kayo ng mas magandang dahilan. Kung talagang epektibo yung gamot na yan, kakainin ko ang tae ng patiwari. Mukhang kakain ka nga ngayon. Sabihin ko sa inyo, ang herbal wine na ito, talagang nakakagamot ng sugat. Pero hindi ito iniinom. Ano? Ang herbal wine ay pwedeng gamitin para gamutin ang sugat o sakit sa iba't ibang paraan. Bigyan mo ako ng kamay mo. Kamay mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Gago ka, sinasadya mong saktan ng tao. Right, tumawag ka ng pulis. Loko-loko itong tao. Teka, Flex. Magtiis ka lang sandali. Tiisin mo. Kailangan kong malaman kung ang herbal wine na ito talagang nakakagamot ng sugat. Taga-bundok, hindi kita palalampasin. Kayong mga probinsyano, akala nyo makakagawa kayo ng alak? Tingnan nyo nga ang mga sarili nyo. May kakayahan ba talaga kayo? Magtiis ka muna ngayon. Peter, ano nang ginagawa mo? Dinidisimpekta mo ba siya? Sa herbal wine na ito, hinaluan ko ng dragon beard ginseng. Dagdag pa ang 6 na iba pang halamang gamot. Kapag ininom, nakakagamot ito ng sakit at pampalakas ng katawan at enerhiya. Kapag ipinahid, nakakatulong sa mga pasa at sugat, pampahupa ng pamamaga at sakit, at nakakapagpagaling ng mga sugat. Pwede palang ipahid sa balat ang herbal wine na ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo naman tinanong. Sige, Peter, ang galing. Tingnan nyo, gumagaling na ang sugat. Paano ito nangyari? Paano may ganitong klaseng alak? Sa mundo, impossible. Ha ha ha. Ang gandang alak, kahanga-hanga. Ito talaga ay kahanga-hanga. Ha 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 ha. Gago ka. Taksil ka. Muntik mo na akong napalampot sa napakagandang herbal wine na ito. Hindi. Ibig kong sabihin, isang himalang alak. Peach, anong nangyari? Peach, Huwag mo akong sisihin. Hindi ko nga siya hinawakan. bilisan mo. Pasanin mo ako papasok. Bakit ka nakatayo lang dyan? Halika na, bilisan mo. Aalis na ako, Ray. Peter, gago ka. Binigyan mo ako ng droga. Alam mong hindi ka pwedeng uminom. Pero pinilit mo pa ring uminom. Paano naging kasalanan ko yon? Paano mo nasabi na binigyan kita ng droga? Kasalanan mo talaga yun. Sabi mo. Parang, Sandali lang. Kukuha muna ako ng mga karayom sa acupuncture. Tutulungan kitang ilabas ang droga sa katawan mo. Peter. Huwag mo akong iwanang mag-isa dito. Peter. Alam mo ba? Kahit na mukha akong matapang sa labas. Masyado akong marupok. Ang mga magulang ko ay laging wala sa bahay dahil sa negosyo. Palagi nila akong iniwang mag-isa sa bahay. Hindi pa ako nakaranas na umasa sa iba ng ganito. Peter, ikaw lang. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong pigilan, papasok ako. Hindi ka pwedeng pumasok ngayon. May sakit si Peach. Kailangan niyang magpagamot. May sakit siya. Anong kinalaman ko doon? Ginamit niya ang alindog niya kay Peter. Nandyan pa rin sa loob ang Peter ko. Papasok ako. Huwag mo akong pigilan. Ano ba kayong ginagawa? Sige, ayos na ngayon.
Mag-ingat ka na lang sa susunod. Espesyal na alak ito para sa mga lalaki. Ito ay 5 Treasures Wine. Kung gusto mong uminom, ang 6 Treasures Wine ang inumin mo. Para sa mga babae ang isang yun. Mas kaunti ito ng isang malakas na halamang gamot at may dagdag na sangkap na mabuti sa balat at ganda mo. Tandaan mo yan. Nora, hindi ko inaasahang ganito ka nauuhaw. Naglalandi ka sa kanya, sa harapan mismo ng nobya niya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Peter, hoy, ito ba ang herbal wine? Ay talagang ganoon ka mahiwaga? Gusto ko rin. Gusto ng ano? Ang herbal wine, syempre. Ha? Gusto kong magpadala sa bahay para sa tatay ko. Halos sa opisina na siya nakatira nitong mga nakaraang araw at natatakot na nga umuwi. Ang nanay mo ay nasa maagang 4 na pulang, di ba? Ganito ba siya kitakot sa tatay mo? Ang galing niya talaga dun. Sigurado. Umaatras na ang hairline ng tatay ko. Nga pala, Peter, tungkol sa presyo ng alak na ito, magkano ba ang plano mong ibenta? Kung yung malakas, mahigit $200 ang isang bote. Kung yung mahina, mahigit $20 lang ang isang bote. 5 beses 7 ay 42, 6 na beses 7 ay 38. Hindi pwede. Napakamura naman yan. Ako na ang tatawag para sa tatay ko. Ang alak na ito, dapat hindi bababa sa US dollars 40,000 ang isang bote. Kukuha muna ako ng 5 bote. Tatawagan ko na ang tatay ko. Ngayon din, at papadalahan siya ng pera. Hoy, teka muna. Sabihin mo sa akin ang ginawa mo kay Peach. Ang galing nung acupuncture technique na ipinakita mo. Kahanga-hanga talaga. Turuan mo ako kung paano gawin yun. Kung hindi, sasabihin ko, kay Celia to. Gusto mong matuto ng acupuncture, ha? Madali lang, hindi mo kailangang maglaro ng ganyan. Kahit anong gusto mong matutunan, kaya kitang turuan. Mabuti naman at alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo. Peter. Pasok na ang pera. Nagpadala lang ang tatay ko ng 200,000 pesos. Sa'yo na lahat yan. Gastusin mo kung paano mo gusto. Seryoso? Celia. Ang galing naman. Kakakarating lang natin dito na kapag pakinabang na agad tayo sa komunidad ng 200,000 pesos. Sa perang ito. Gusto kong ayusin ang mga kalsada, tulad ng kasabihan. Kung gusto mong yumaman, magpatayo ka muna ng kalsada. Kung gusto nating mailabas ang herbal wine natin dito, kailangan natin ng maayos na kalsada. Susunod kami sa plano mo, Peter. Kahit anong gusto mong gawin, nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Ang galing. Peter, ang husay mo talaga. Anong nangyari? Hoy, Mr. Kendall. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Hindi mo kailangang magmadali. Lahat ng ugat ng Dragon Beard Ginseng ay nabuhay. Lahat ng ugat ng Dragon Beard Ginseng ay nabuhay. Hindi ka nagkakamali ng nakita. Hindi nagsisinungaling tong lalaking to. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Kaya talo nga ako sa pastahan. Ha? Talagang hindi ako nagkakamali ng nakita. Hindi lang sila lahat nabuhay, maganda pa ang paglaki nila. Sa ilang araw, pwede na tayong mag-ani. Ang susunod na batch ng herbal wine, sa wakas ay, may imbak na talaga. Peter, paano mo nagawa to? Sige, magtapat na tayo. Tigil na ang pagpapanggap, sa totoo lang. Kaya pala hindi ka takot sa akin. Ay dahil parang milagro ang kaya mong gawin. Peter, naniniwala ka ba talaga dyan? Kahit sino ka man, ikaw ang nagligtas sa mga ugat ng Dragon Beard Ginseng. Kaya, ikaw ay palaging isang bayani para sa mga tao ng Blue Dragon Community. Sa mga susunod na araw, kapag ang komunidad ay umunlad na, hindi ka malilimutan ng sinuman. Sandali, Mr. Kendall, ang sinabi mo. Parang, binabasagan mo ako ng buto o ano, hindi maganda yun. Sige na, huwag na natin pag-usapan. Tara, bilasan natin, at tingnan natin ang mga ginseng. Sige. Simula ngayon, dito na ako titira sa bukid. Kaya, walang gagong, ang maglalakas loob manggulo sa mga ginseng. Mr. Kendall, dahan-dahan lang. Avon. Tungkol sa nangyari kahapon, kasalanan ko lahat yon. Huwag mo sana akong sisihin. Nagkaintindihan lang tayo. Hindi ka galit sa akin, di ba? Celia. Kasalanan ko rin. Hindi ko sana dapat inaligid si Peter, at napaisip ka ng iba. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko na uulitin yun. Avon. Maaari mo ba akong iikot sa komunidad para makilala ko ang lugar? Sige, Tara.
Sa kanilang dalawa, sino ba talaga ang mas gusto mo? Byuda man si Ivan. Pero sexy siya. Matapang at palakaibigan, kahit mga babae, nahuhumaling sa kanya. Tungkol naman kay Celia, mayaman siyang babae. Mailap ang ugali, at matapang at palakaibigan, medyo spoiled lang ng konti kung ako ang tatanungin. Sa totoo lang, hindi ako makakapili. Pumili? Ano bang pinagsasasabi mo? Girlfriend ko si Celia. Bakit ko lalaro-laruan? Iyon. Siya, nilandi mo lang siya, tapos ngayon magpapakaino ka. Huwag kang gumawa ng kwento. Kailan ko siya nilandi? Kumain lang ako, ng ilang pirasong peach. Yun lang. Kasalanan na ba yun ngayon? Wala ka bang magawa? O ano, kung wala kang ginagawa, puntahan mo na lang ang mga ginseng. Peter, ikaw, ang tapang mo na. Inaatasan mo na ako ngayon. Oo nga. Gago ka. Inusisa kita, narinig mo naman lahat. Ang tarantado na yun, si Celia lang ang iniintindi. Peach, huwag mo sabihin. Mukha siyang seryoso sa labas, pero sa totoo lang, pusong magnanakaw pero duwag naman. Kung ganoon ang pagtingin mo, ibig sabihin ba may gusto ka rin sa kanya? Sinasabi ko lang ang totoo, sabihin mo ang gusto mong isipin. Flex. Saan ka pumunta? Kung wala namang problema. Pirmahan na natin ang kontrata. Nasa CR ako. At lalabas na ako, hintayin mo lang ako. Sige. Pupunta na ako, at maghihintay sa'yo, sa plaza sa may pasukan ng komunidad. Si Peter ay, mabuting tao pala, marunong siyang tumano ng utang na loob, at responsable at maaasahan din. Ano ba iniisip ko? Ngayong may pera na tayo, may bagong kalsada na ang komunidad. Malaya na. Ako sa wakas. Dalawin ko kaya si Yvonne. Yvonne. Peter, Yvonne, anong ginagawa mo? Peter, hahanapin sana kita. Yvonne, anong problema? Kung may problema ka, sabihin mo. Kung kaya kong tumulong, pangako, tutulungan kita. Huwag kang umiyak. Talaga. Bakit parang, may masamang kutob ako? Peter, alam mo, ang iniisip ko, hindi pa kasi ako, nagkaroon ng lalaki. Pwede mo ba akong tulungan, isang beses lang, please? Nakikiusap ako sa'yo, huwag kang mag-alala, hindi pa ako nahahawakan ng lalaki, gusto ko sa'yo ang una kong pagkakataon. Yvonne, muling ginagawa mo ito. Hindi mo ba ipinangako kay Celia? Pangako. Anong sinabi ko? Ikaw, Yvonne. Ang kulit-kulit mo. May lakas ka ng loob na isipin yun, pero wala kang lakas ng loob na gawin. Sige, titigil na ako sa pag-aasar sa'yo. Kung ayaw mo dito, hihingi na lang ako ng ibang pabor sa'yo. Pangako mo sa'kin to ha. Yvonne, ano ba yun? Sabihin mo muna. Huwag kang mag-alala, hindi yun yung bagay na yun. Alam mo namang. Sunod-sunod ang mga asawa kong namatay. Sa akin, gusto ng pamilya ko na umuwi na ako sa kanila, at itong bahay na ito, ay kukunin na ng mga biyenan ko. Ngayon, wala na akong matutuluyan. Kaya, Peter. Nako. Nakakagulat ka naman. Akala ko seryosong bagay. Hindi ba't nangako na ako sa'yo dati? Assistant kita. Kung hindi ka na pwedeng manatili dito, tumira ka na lang sa bahay ko. Kapag kumita ka na, bumili ka na lang ng lote dito sa lugar, at magpatayo ka ng sarili mong bahay. Talaga, Peter, maraming salamat. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Mag-empake na ako ng gamit ko, at lilipat na ako sa'yo. May masamang kutob ako dito, at lumalakas pa. Sige, handa na ako, alis na tayo. Hoy, sandali lang. Yvonne, handa na lahat ng gamit mo. Alam kong, hindi mo ako pababayaan, ng ganito. Yvonne. Naglalaro ka lang ba sa akin? Ang totoong plano mo talaga, ay tumira sa bahay ko, hindi ba? Hulaan mo.
3 buwan, ang lumipas ng mabilisan. Ang mga ugat ng ginseng, sa pangangalaga ni Willa, ay malawakan ng itinatanim. Matagumpay ang 7 Treasures Wine, sa pagpapatakbo ni Nora, at sa sales network ng pamilyang Wright. Ito'y ipinapadala sa buong bansa. Paglabas pa lang sa merkado, sumabog ang benta. Hindi na kayang abutin ng mga residente. Ang demand, iminungkahi ni Celia, ang pagtatayo ng Herbal Wine Group sa mga burol sa likod ng Green Dragon Community. Sina Ivan at Coco ay parehong nagtatrabaho sa kumpanya. Magkasama silang nagtatrabaho sa araw. Ang aking tagapagligtas. Wow! Sinindek mo ako. Jade, anong ginagawa mo rito? Ang aking tagapagligtas, bumalik na ang lakas ko. May bubukas na ngayon ang pasukan sa palasyo ng dragon. Kailan mo gusto na sumama sa akin para tingnan ito? May bubukas na ngayon? Kaya agad-agad akong pumunta rito para ipaalam sa iyo at anyayahan kang sumama sa akin papasok doon. Sige, maganda. Pumunta na tayo ngayon din. Peter, handa na ang hapunan. Hindi pa huli ang pagpunta pagkatapos kumain. Jade, umuna ka at hintayin mo ako. Pupuntahan kita mamaya. CJ, Narito na ako. Wow! Ang sarap tignan ng mga pagkain. Hoy! Peter, sa mga nakaraang buwan, malaki talaga ang naitulong sa iyo ni Celia. Kailan ba kayo sa wakas magpapakasal? Oo nga, muntik ko nang makalimutan yan hanggang sa nabanggit mo. Kunin ko ang mga imbitasyon. hoy, hindi na kailangan. Handa na ang mga ito. Peter, para kanino ka? Nagsusulat ng mga imbitasyon. Siyempre, para kay MS, Young. Bakit ka nakatitig lang sa kanila? Sige na, kainin mo na ang pagkain mo. Peter, nais kong maging masaya ka. Paputok. Tara, manood tayo.